cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Ooh, to my dark side. Ooh, to my dark side. Bago pala tayo magsimula ay mag-shoutout muna tayo sa isa nating iniidolo natin na comment sa ating video na si Mang Juan Tagalog Manhwa Recap na hindi ka na paghihintayin kung gusto mo agad ng kasunod at shoutout nating ang lagi nating inaabangan na isa din sa napakabilis gumawa ng Manhwa Recap na sila Manhwa Tagalog Recap at nagre-recap kay Zhang Zua na si Tagalog Manhwa Recap na hindi ka paghihintayin. Shoutout sa inyo kung nanonood man kayo nito, salamat at shoutout na din natin ang nagpapa-shoutout sa atin sa comment section. Salamat din sa inyo sa panunood ng ating video at magpatuloy na nga tayo. At pagkatapos nga ay makikita natin sila ni Ye Chenxing at Ye Qinggan na tinatanong ni Ye Qinggan si Ye Chenxing kung anong plano niya sa mga sandaling ito. Sinabihan ni Ye Chenxing si 205 na humanda na sa laban. Kaya naman nagbago si 205 na ginawa niya na ang kanyang sarili na maging Demon Cerberus siya, muli na lumaki ang kanyang katawan. At namangha naman si Ye Qinggan nang makita niya si 205 na nagbago na tinatanong niya ang sarili kung ito ba ay yung asong tanga na iniisip ko. Tinanong ni Ye Chenxing si 205 kung may nakita ba siya sa unahan at sumang-ayon naman si 205 sa sinabi niya. Humirin nga. At sinabi ni Ye Chenxing na mabuti kung ganun pilitin nating lumabas ito sa kanyang lungga na gamitin mo ang Nether Fire Strike para lumabas ito at makita natin kung saan ito na nagtatago, at binugahan naman ito ni 205 ng Nether Fire Strike nang maramdaman niya na ito at makita ito ng malinaw. Kaya nang binugahan na ito ni 205 ay nakikita na ito ng malinaw at naramdaman ng evil spirit ang sakit ng atake ni 205 sa kanya na tumatawa lang ito nung tinanggap niya ang atake ni 205 sa kanya na Nether Fire Strike, at nagwala na nga ito ng malakas na aura sa kanyang katawan nang tinamo niya ang atake ni 205 sa kanya, na tinatawag itong masamang espiritu, resentful ghost, uri ghost. Antas E7 mga kakayahan Dreamland, naghi-hypnotize ng target at dinidrewo sila sa Dreamland aura ng puot lubos na nagpapataas ng galit ng target. Maaaring biglang palakihin ang maliit na galit ng 10 beses o higit pa at ang kahinaan ay uri ng demon, uri ng kidlat. At naramdaman naman ito nila Ye Chenxing Ye Qinggan nang nagpakawala ito ng napakalakas na aura ang evil spirit sa kanyang paligid. At lalong mas sumigaw pa ang evil spirit na nagpapawala ng napakalakas na aura sa kanyang katawan. Napaluhad sila ni Ye Chenxing at Ye Qinggan nang nagwala ang evil spirit sa kanilang harapan, at itinawag ni Ye Qinggan ang atensyon ng kanyang spirit pet na si Blacky. At inutusan niya ang kanyang spirit na si Blacky na gamitin na nito ang kanyang skill na tinatawag na Heaven Wrath. At naghanda naman ang kanyang spirit pet na si Blacky na umatake na sa evil spirit sa kanilang harapan na gagamitin na nito ang kanyang Heaven Wrath, at makikita nga natin na may lumabas sa taas ng evil spirit na kadlat sa kanyang ulo. Naramdaman niya ito ang lakas ng atake na patungo na sa kanya, kaya naman hindi nakaiwas ang evil spirit na buo niya itong sinulo ang atake ni Blacky na Heaven Wrath. Naramdaman ng evil spirit ang sakit dahil isa ito sa kanyang kahinaan ang kidlat, at walang masabi ang evil spirit na nagtitipak-tipak na ang kanyang mukha na malapit na itong mabasag, at nawala naman ito nang nabura ang katawan ng evil spirit sa atake ni Blacky sa evil spirit. At nakahinga naman si Ye Chenxing nang nawala ang evil spirit sa kanilang harapan na parang bula nang tinamaan ito ng Heaven Wrath ng spirit pet ni Ye Qinggan na si Blacky. At sumigaw si 205 kay Ye Chenxing, nasa likod mo master. Ngunit hindi naintindihan ni Ye Chenxing ang sinabi ni 205 sa kanya. Kaya nang may naramdaman siya sa kanyang likod na lumingon siya agad para tingnan kung ano ito. Napatungo na sa kanya na isang kutsilyo na sasaksakin na siya. At tumama na nga ito kay Ye Chenxing, ngunit siya ay nakaiwas ng sandali na buo niya sana ang saksak ng kutsilyo sa kanya, na buti na lang ay dumuplis lang ito sa kanyang balikat ang kutsilyo na tumama sa kanya, at dumistansya naman agad si Ye Chenxing na maantik na siya sana siyang mapuruhan,
na tinatawag siya ni 205 na master at sinabihan niya lang si 205 huwag siyang gumawa ng kahit anong bagay sa umatake sa kanya, dahil ang sumaksak sa kanya ay si Ye Chingon na tinatanong niya ito kung bakit niya ginagawa ito sa kanya na wala naman siyang ginawang kasalanan, ngunit ngumiti lang si Ye Chingon at habang ang kanyang mata ay nag-iba na kulay pula na ito ng pagmamaka niya ay naging demonyo na. At napansin naman ito ni Ye Chenxing na napamura siya ng wala sa oras dahil si Ye Chingon ay naapektuhan ng evil spirit ng aura ngayon ang kanyang puot sa akin noong araw ay mas lalong pinalakas ng skill na iyon. At habang si Ye Chingon ay baliw na wala na sa pag-iisip at tila kinokontrol na ito ng iba na gusto nitong pumapatay ng tao hanggat may makita itong nabubuhay sa paligid. At napamura naman ulit si Ye Chenxing sa kanyang sitwasyon ngayon sabi niya na hindi lang buhay pa ang masamang espiritu gusto pa tayong patayin ang isa't isa. At may napansin siya sa kanyang harapan, na inatake na siya ni Ye Chingon buti na lang ay napakabilis niya na nakuha niya ang bilis kay 205 nang nakapagsundo siya kay 205 na madali niya lang itong iniiwasan ang atake ni Ye Chingon sa kanya at nasambit niya na mabilis siya ngunit magulo ang kanyang mga atake. At napasabi siya sa kanyang isip na si Ye Chingon ay labis na hindi stable ngayon at hindi niya magamit ang eye shock para siya ay itali at masyadong delikado kung gagawin niya iyon. At habang patuloy pa rin siyang inatake ni Ye Qingshan Piro na naiiwasan naman niya ito. At napamura naman siya ulit dahil sa sobrang dami niya nang iniisip na kung gusto niyang gisingin siya may dalawang paraan na lang ngayon, ang isa ay mapatay ko siya at ang isa naman ay mawala ang masamang espiritu. At inutusan niya na si 205 na hanapin niya ang masamang espiritu at mabilis na alisin ito kung hindi matatanggal ang aura ng pagmamakaawa kay Ye Chingon at mabilis naman na sumang-ayon si 205 sa kanya na yes master at sinabihan niya si Ye Chenxing na mag-ingat rin siya. At sinisimulan na ni 205 na sumangot para mahanap ang evil spirit sa paligid nila na inaakala nilang patay na. At sa isang sandali ay nakita niya agad ang evil spirit sa kanyang ibabaw na nasabi niya na sa wakas ay nakita rin kita na nagtatago ka lang pala sa paligid at nanunood sa amin na nahihirapan na hanapin ang hayop na evil spirit na ito. At binugahan niya na ito ng Nether Fire Strike para mabigyan naman ito ulit ng damage at habang sila ni Ye Chenxing at si Ye Chingon ay patuloy pa rin na naglalaban at tinatawag ito ni Ye Chenxing si Ye Chingon na gumising na at paulit-ulit niya itong sinasabihan. At habang ang spirit pit ni Ye Chingon ay nanunood lamang sa kanila na parang walang nangyayari sa kanyang harapan na sila 205 at si Ye Chenxing ay busy sa pakikipaglaban. At makikita nga natin ang pagmamuka ng spirit pet na isang hanggal na walang sinasabi at hindi kumikibo. At napansin naman ito ni Ye Chenxing ang spirit pit ni Ye Chingon na si Blacky, at sinigawan ito ni Ye Chenxing si Blacky na bakit ka pa nakatayo dyan bilisan mo na magtulungan tayo at alisin ang masamang espiritu iyon lang ang paraan para makabangon ang iyong master na si Ye Chingon. At natauhan naman si Blacky sa sinabi ni Ye Chenxing sa kanya na ano pa ang katangahan niyang ginagawa nang umuupo lang siya kanina nang walang ginagawa habang nanunood lamang. At lumapit siya kay 205 na sinabihan niya ito na sige palibutan nila ang evil spirit sa kanilang harapan para matalo nila ito at sumang-ayon naman si 205 sa kanyang sinabi. Na ginamit na nila ang kanilang skill na Nether Fire Strike and Heaven Wrath na tumama na ito sa evil spirit, ngunit napatahimik lamang ang evil spirit sa kanilang atake na walang sinasabi, at ngumiti ito ng nakakatawang pagmamoka na demonyo, at tumawa ito ng napakalakas-lakas na habang sila ni Ye Chenxing at Ye Chingon ay naglalaban pa rin. At napasabi ang ating bida sa isip niya na ang isang mabagsik na atake ay hindi kayang tapusin pere ng masamang espiritu. At muling sinabi na ang ng evil spirit ay ang kahinaan uri ng demon uri ng kidlat at ang kaluluwa ay nakaimbak sa gitna ng kanyang kilay, kaya nang makita ito ni Ye Chenxing napasabi siya na tama ang kahinaan ay nasa gitna ng kanyang kilay at inutusan niya na ang 205 at Blacky ituntin ninyo ang inyong mga atake sa gitna ng kanyang kilay iyan ang kanyang kahinaan. Nang dahil sa ginawa niya na pagbibigay ng utos ay nakalimutan niya na may kalaban pa siya sa kanyang harapan na tinamaan siya sa tiyan nito na tumamba siya sa atake ni Ye Chingon sa kanya.
na itinaas na ni Ye Qinggan ang kutsilyo para isaksak sa katawan ni Ye Qianxing, at ito ay nasangga naman ng bahagya ni Ye Qianxing nang sinaksak siya na ni Ye Qinggan sana, at napasabi siya na hindi niya na ito mapigilan ng matagal dahil sumakit ang kanyang balikat na nagdulot na upang sumakit ang kanyang sugat sa kanyang balikat nang pinipigilan niya ang atake ni Ye Qinggan. At napasabi siya na siya ay mamamatay na ngayon at habang napapikit na niya ang mata niya tumawa lang siya at nasambit niya na namatay siya sa kamay ng isang babae. At naalala niya ang mga sinabi ni Kuya Wu na akala mo ba ang pagiging Spirit Master ay puro saya at kulay rosas kapag tinatanggap ko ang isang misyon na bubuhay ako sa isang mundong hindi ko tiyak ang sarili kong kaligtasan at paano ko pa kayang maglaan ng oras para alagaan ang aking spirit pet. At napasabi siya sa kanyang isip na talagang ganoon ang buhay kung saan hindi niya matiyak ang sarili niyang kaligtasan ito na ba ang dulo ng aking buhay bilang Spirit Master gusto niya pa sanang maranasan ito ng kaunti pang panahon at tumawa na lamang siya ang mga sandali na ganoon talagang buhay ay parang pinaglalaroan ka lang, at sasaksakin na siya ng buo ni Ye Qinggan na hindi man niya lang alam na mapapatay na niya ang ating bida. At balik tayo sa evil spirit na tinamaan na nila ni 205 at Blacky ang kahinaan nito ng evil spirit ng atake nila ni 205 at Blacky na neither fire strike and heaven wrath dahil sa tulong ni 205 na kinagat niya ang balikat ng evil spirit para hindi makagalaw at para matamaan ang kahinaan nito. At nagising naman sa katotohanan si Ye Qinggan nang nagpagtagumpayan nila ni 205 and Blacky na matalo ang evil spirit dahil tinamaan nito ang kahinaan. Buti na lang hindi niya nasaksak si Ye Qianxing na iwasan niya ng bahagya na nilihis niya ang pagkatama sa lupa na nagbigla siya na bakit nasa harapan niya si Ye Qianxing at may hawak siyang kutsilyo sa kanyang kamay. At nagsalita si Ye Qianxing na sa wakas ay nagising na sa katotohanan si Ye Qinggan na muntik na sana siyang mamatay na marami pa naman siyang pinagsasabi kanina gusto pa niyang mabuhay at sa tingin niya ay nagtagumpay sila ni 205 at Blacky na matalo ang evil spirit, at hindi nakapagsalita ng maayos si Ye Qinggan na habang si Ye Qianxing na pinipikit na niya ang kanyang mata dahil marami na siyang nawalang dugo sa kanyang balikat na tinatawag niya si Ye Qianxing huwag itong pumikit ng mata. Ngunit hindi na kinaya ng ating bida dahil ito'y nahihilo na at nawala na ng dugo sa kanyang katawan, at boses na lang ang maririnig ng ating bida na Ye Qianxing, at nag-umaga na tinatalya ni Ye Qinggan ang sugat ng ating bida sa balikat, at habang seryosong tinatali ni Ye Qinggan ang sugat ng ating bida na si Ye Qianxing na hindi niya napapansin na gising na ito at nagsalita ang ating bida na sa totoo lang kung hindi ka madalas magalit mananatili ka pa rin na napakaganda. Kaya nang marinig ni Ye Qinggan ay bigla niya itong hinigpitan ang pagkatali sa sugat ni Ye Qianxing at sinabi niya na tapos na ngunit si Ye Qianxing ay napaumay ka at nagpumiglas na makahinga sa higpit ng pagkatali ni Ye Qinggan na sinabihan niya si Ye Qinggan na maging mas maayos ka naman anong mali sa pagbibigay ng komplimento sa iyo. At sinasabihan si Ye Qianxing na huwag siyang magkakaroon ng maling iniisip tinulungan siya sa pagbalot ng sugat ni Ye Qianxing dahil siya ang may sala sa aksidenteng pagkabaldado sa kanyang balikat at nagpasalamat naman si Ye Qianxing kay Ye Qinggan na sinabi niya kay Ye Qinggan na magaling rin siya sa pakikipaglaban. At dumating na rin sila ni 205 at Blacky patungo sa kanila ni Ye Qianxing na may dala si 205 sa kanyang bibig. At napansin naman ito ng ating bida sa bibig ni 205 na parang bowl ang kristal. Ang nasa bibig pala ni 205 ay isang soul pearl na ibig sabihin ay ang pinakapayak na uri ng masamang espiritu ang kapangyarihan na laman nito ay 12 beses mas malakas kaysa karaniwang kaluluwa, at napasabi si Ye Qianxing na soul pearl habang hinahawakan niya ito. At sinabi ni Ye Qinggan na hindi niya inaasahan na makikilala mo ang Soul Pearl at may kaalaman pa sa Spirit Pet Advancement, at tumawa lang Ye Qianxing habang tinitingnan niya ito habang tinitingnan niya ang Soul Pearl wika niya na straight A student ako sa paaralan. At sinabihan niya si Ye Qianxing na ipak-ain kay 205 niya sa kanya ang Soul Pearl siguradong tataas ang kanyang antas ng marami. At nabigla naman siya sa kanyang narinig na tinatanong niya na kung sigurado ba si Ye Qinggan sa sinabi niya,
At sinabi ni Ye Qinggan na ikaw ang nag-alis ng evil spirit kaya't malinaw na ikaw ang dapat makatanggap ng mga gantimpala. At sumang-ayon naman si Ye Qianxing sa sinabi ni Ye Qinggan sa kanya, at sinabihan niya na si 205 na sige 205 subukan mo itong kainin para mas lumago ka pa at lumakas ng hindi natin inaasahan, at nilunok na nga ito ni 205 ang Soul Pearl. At pagkatapos nga kinain ni 205 ang Soul Pearl ay tumaas ang kanyang level na naging E3 at makikita natin ang antas ni 205 na Cerberus 205 uri demon pagpapahalaga 5 bituin antas E3 mga kakayahan shock soul shock ang kapangyarihan ng kalaban ay maapektuhan nether fire strike sumusumpa ng mga nether flames para sa atake nagdudulot ng physical at soul na pinsala dev or kumakain ng mga kaluluwa para mag-level up kahinaan uri ng machine kondisyon sa pag-unlad abuserbihin ang 100 na kaluluwa upang maging degrade 30 hanggang 100 landas ng pag-usbong gamitin ang inner peel ng isang degrade K9 evil spirit o spirit pet upang maging isa. At napawaw si Ye Qianxing sa pag-unlad ni 205 nang kinain niya ang Soul Pearl wika niya na agad itong umangat sa E3 mukhang ang Pearl ay nagkakahalaga ng 40 ng normal na kaluluwa. At may nagdingdong na lumabas pala ang simulator system at sinabi nito na natapos na ang unang advancement ng iyong spirit pet at binabalaan ka may isa kang misteryosong kahon ng yaman bilang gantimpala at tinatanong niya si Ye Qianxing kung gusto niya bang buksan ito ngayon. At nilabas na nga ng simulator system ang kanyang gantimpala kay Ye Qianxing, at hindi nga nagdalawang isip si Ye Qianxing na buksan ang kanyang gantimpala na ibinigay ng simulator system, at sinabi na ng simulator system na ang Blue Water Cube ay isang cosmic magic cube at naglalaman ng universo at may kapangyarihan na kontrolin ang puwang na 5 star na material. At ang isa pa lumalabas na tinatawag na Empress Scepter isang kinatawan ng mas mataas na kapangyarihan at may kakayahan na mapabuti ang anumang attribute at ang isa 3 star na material. At ang isa ay ancient pillar maaaring malaki o maliit mahaba o maikli at hindi maaaring sirain may kahangahangang bigat 4 na star na material. At napa-astig Ye Qianxing na sabi niya na marami siyang nakuha na magandang bagay ngayong pagkakataon na nagtataka si Ye Qinggan sa nakikita niya kay Ye Qianxing na parang tanga na kumikinang ang mata nito nang wala naman dahilan. Kaya tinanong niya si Ye Qianxing na ano ang iniisip niya. At hindi naman agad nakapagsalita si Ye Qianxing at ginamit niya ang dahilan ng Soul Pearl na sinabi niya kay Ye Qinggan na wala lang. Sobrang saya niya lang na umangat ng malaki si 205 mula sa Soul Pearl at napasabi siya sa isip niya na parang hindi makikita ng ibang tao ang Spirit Pet Creation Simulator ni Ye Qinggan at tinanggap naman ni Ye Qinggan ang dahilan ni Ye Qianxing sa kanya dahil wala naman siyang paki kay Ye Qianxing. At pagkatapos nga ng mga nangyari na ilipat tayo sa Carefree Mercenary Group nila at may nagsasalita na tumatawa ito at sinabi na hindi masama kahit matagal nyo natapos ang misyon. At ang nagsalita ay si Ye Xiaoyao na sinabi niya sa kanila ni Ye Qianxing na ibibigay niya ang commission fee na nararapat para sa kanila. At sinabi ni Ye Qinggan na ibigay ni Ye Xiaoyao ang bahagi ni Ye Qinggan kay Ye Qianxing dahil siya ang pinakamalaking nagsipag-ambag at dahil dito ay na-injure rin siya, at sinabi ni Ye Xiaoyao na hindi niya inaasahan na magiging ganito kagaling sabi niya kay Ye Qianxing at dagdag pa niya ng pangbabula kay Ye Qianxing na ikaw ang pangunahing halimbawa ng isang tunay na talented individual na hindi nagyayabang sa kanyang kakayahan. Kaya nang marinig ito ni Ye Qianxing ay madiriin niya itong tinanggihan ang sinabi ni Ye Xiaoyao sa kanya na mga papuri wika niya kay Ye Xiaoyao sa totoo lang malaki rin ang naitulong ng spirit pet ni Qinggan. At sinabi niya na ewan niya na lang kung gusto ni Qinggan na ibibigay niya na lang ang bahagi niya sa iyo habang nilabas niya ang pera sa kanyang kamay na ipinapakita niya kay Ye Qianxing para ganahan ito na bigyan ng reward sa pag-ayos sa mission. Kaya nang makita ito ni Ye Qianxing ang pera na sambit niya sa isip na ang commission fee para sa 2-star mission ganoon ba talaga kalaki iyon, at ibinigay na nga ni Ye Xiaoyao kay Ye Qianxing ang bahagi niyang gantimpala habang inabot niya ng may ngiti at sanabi niya ang commission fee ngayon ay 500 bawat isa kaya kung ay didagdag mo pa ang share ni Qinggan ay magiging 1,000 para sa iyo.
At nagulat naman si Ye Chenxing sa inabot sa kanya ang 1,000 rewards niya. Napasabi siya kay Ye Xiaoyao na Uncle Ye, mali ka ba, paano naging maliit ang halaga ng 2-star mission na iyon? Ngunit sinabi lang ni Ye Xiaoyao sa kanya na maunawaan mo, sana kailangan din namin ng operating funds kaya kukunin ko ng kaunti ang commission fee mo para sa mercenary group, habang pinilit niya ibinigay kay Ye Chenxing na tinatanggihan ni Ye Chenxing ang bahagi niya. At napasabi siya sa isip niya na kunti lang ba at hindi mo ba halos inubos ang lahat, at sinabi niya kay Uncle Ye, tingnan mo, desperado ako sa pera ngayon kaya pwede mo bang? Ngunit hindi na niya natuloy ang kanyang sinabi dahil nagko-conworry si Ye Xiaoyao na tumatawag sa cellphone niya. Old Chin, ano gusto mo maglaro ng chess? Okay, pupunta ako agad, at napanganga naman ang ating bida sa ginagawa ni Ye Xiaoyao sa kanya na umalis na. At napasabi na lang siya sa isip niya na ang matandang iyon, kung gusto mo mag-artista siguruhing mas convincing ang itsura, at paano niya nga ba ginagamit ang remote control para tawagan ang tao. Kaya nung lumipas ang ilang araw ay bumalik na si Ye Chenxing sa paaralan nila at sinabi ni Teacher Jiang na mga estudyante, ang final exams niyo kayo'y bibigyan ng klase ayon sa kanilang mga grado, at dagdag pa niya na dahil sa dami ng mga mag-aaral na aasahan, ang unang pagsusulit ay gagawin ng bawat guro ng buo-buo sa bawat klase, at kung mayroon kang spirit pet maaari mong tawagin ito at susukitan namin ang kalidad nito kung gaano kalakas ito. At napangiti naman si Zhou Wei nang marinig niya ang sinabi ni Teacher Jiang nila, at dagdag pa ni Teacher Jiang na para sa mga walang spirit pet huwag manghinayang, dahil mayroon silang espesyal na kagamitan para i-test ang iyong soul talent. Habang pinapakinggan niya si Ye Chenxing sa sinabi niya, kaya nang marinig ito ni Zhou Wei, siya ay napatawa ng pinapakeringgan si Ye Chenxing na kung walang spirit pet ang ating bida. Kaya naman tinawag niya si Ye Chenxing para kausapin ito na mamaliitin niya ulit si Ye Chenxing. Wika niya na, Ye Chenxing, wala kang spirit pet o soul talent, di ba dapat hindi mo na kailangan mo pang dumalo sa pagsusulit na ito kaya mag-drop out ka na lang? At tumahimik naman si Ye Chenxing na ang dami pang sinasabi ni Zhou Wei sa kanya na mga walang silbi na pinagsasabi nito. Kaya naman nagsalita na si Ye Chenxing kay Zhou Wei, nakakabalik niya lang at naghahanap na naman ng gulo si Zhou Wei sa kanya dahil sobrang tiwala mo na hindi ako makakapasa sa pagsusulit na ito, at hinamon niya si Zhou Wei na bakit hindi tayo magpastahan. Hinihikayat niya si Zhou Wei magtaya sila at kung makakapasa siya ba o hindi. At sinabi na nga ng isang guro na kay Teacher Jiang tapos na ang mga preparasyon, at sumang-ayon naman si Teacher Jiang na magsimula na sila sa kanilang exam, at sinabi na nga niya sa lahat ng kanyang mga estudyante na ang pagsusulit ay magsisimula na ngayon, at kapag tinawag ang iyong pangalan mangyaring lumapit at tawagin ang iyong spirit pet. At tinawag niya ang unang estudyante niya na magpakita ng antas nito na ang pangalan ay Zhang San. Kaya naman hindi na nagdalawang isip na tinawag ni Zhang San ang kanyang spirit pet na lumabas na ito, na tinatawag niya itong Black Beetle, na unang tinawag ni Teacher Jiang na magpalabas ng spirit pet na may lumabas ng salagubang. Pagkatapos nga kinuhaan ng dugo ang spirit pet ni Zhang San na tinawag niyang Black Beetle, nilagay naman ito ni Teacher Jiang sa panunukat ng antas ng spirit pet ni Zhang San. Ngunit ng isang sandali ay hindi pa rin nag-react ang machine na nilagyan na ng dugo ng spirit pet na sumusukat naman sana ng antas gaano kalakas ito, ngunit hindi ito nag-react. At sinabi ng isa pang guro na ang nangyari ay ang ibig sabihin nun ang spirit pet ni Zhang San ay isang average quality lamang na walang silbi na gagamit lang sa paglalaro. At sinabi ni Teacher Jiang kay Zhang San na ang spirit pet na katamtaman na kalidad ikaw ay mapupunta sa pangkaraniwang klase, at napasabi si Zhang San na ito ang pinakamahusay na spirit pet na binili ng aking pamilya para sa akin. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Teacher Jiang na ang susunod ay si Zhou Wei. Kaya nang tinawag na ito ni Teacher Jiang si Zhou Wei, na makikita nga natin confident ito sa mga nangyayari, at ang mga kaklase niya naman ay nagsisigawan na inaasahan na nila na si Zhou Wei ang pinakamataas na nagmamay-ari ng spirit pet sa kanila. At tinaas na nga ni Zhou Wei ang kanyang kamay para ipatawag na ang kanyang spirit pet niya. At nang lumabas naman sa gate contract ni Zhou Wei ay isang mantis na bago niya namang spirit pet.
Ang spirit pet ay tinatawag na Twin Blade Mantis Uri Fighting Wind pagpapahalaga 22 star antas E2 mga kakayahan Twin Blade/Wind Blade kahinaan uri ng Lightning Flying Advancement Conditions at nabigla naman ang ating bida sa kanyang nakita na bagong spirit pet ni Joey na Mantis napasabi siya sa kanyang isip na hindi ba Ironback Wolf ang spirit pet ni Joey. At dagdag pa niya na ito ba ang tinatawag na sobrang yaman ng ibang tao'y naghihirap para makabili ng spirit pet pero siya ay nagpapalit-palit kung kailan niya gusto. At pagkatapos nga kinuhaan ni Teacher Jiang ng dugo ang spirit pet ni Joey ay nilagay na naman niya ang dugo sa machine para masukat ang antas ng spirit pet ni Joey bigla naman itong nagliwanag ng tinatakan ito ng dugo ng spirit pet ni Joey na mantas. At sinabi na nga ng isang guro na isang elite quality ang spirit pet ni Joey, at sinabi na nga ni Teacher Jiang nila si Joey ang spirit pet niya ay isang elite quality si Joey ay mapupunta sa pangalawang pinakamagandang klase. At nagsisigaw na nga ang mga hayop na binabati nila si Joey na sinabi nila na ang pinakamahusay pwede niyang palitan ng spirit pet kung kailan niya gusto at hindi lang iyon nagpalit siya ng mas mataas na antas at kalidad at ang spirit pet na iyon ay may elite quality napaka-hanga-hanga daw talaga ni Joey. At tinanong ni Xia Xiaoyu na Brother Chenxing okay ka lang ba na minamaliit ka na naman ni Joey at sinabihan lang siya naman ni Ye Chenxing na okay lang ang lahat at huwag siyang mag-alala. At tiningnan lang sila ni Joey habang nag-uusap. At tiningnan niya si Xia Xiaoyu na nagegandahan talaga siya kay Xia Xiaoyu tuwing nakikita niya ito. At biglang may napansin siya na habang hinahawakan ni Xia Xiaoyu si Ye Chenxing sa siko nito, na nagpapagalit kay Joey dahil siya ay nagseselos kay Ye Chenxing na kasama niya lagi si Xia Xiaoyu na nasusuka siya nang makikita niya sila ni Ye Chenxing na magkasama, kaya naman lumapit siya para istorbuhin ang paghaharutan nila ni Ye Chenxing at Xia Xiaoyu na sinasabihan niya si Ye Chenxing na aalala pa mo naman ang sinabi mo hindi ba kanina sa akin na ang kanilang pastahan at nagtaka naman si Xia Xiaoyu kung ano ang kanilang pinag-uusapan na hindi niya alam. Dagdag pa ni Joey na kung makakapasa si Ye Chenxing sa pagsusulit pupunta ako at kakain ng tae. Kaya naman nang marinig ito ng ating bida na sinabihan ni Ye Chenxing si Joey na dapat mong tandaan ang sinabi mo kung matalo ako pwede mo akong gawin ang gusto mo, at tinanong ni Xia Xiaoyu si Joey na ngunit hindi niya na natuloy ang kanyang sasabihin dahil tinawag na siya ng Teacher Jiang na siya na ang susunod na susukatin ng antas ng kanyang spirit pet. Pagkatapos nga kinuhaan ni Teacher Jiang ang dugo ang spirit pet ni Xia Xiaoyu ay nilagay naman niya agad ang dugo para malaman na nila kung ano ang antas ang spirit ni Xia Xiaoyu. At bigla nga itong lumiwanag nang nilagyan na ito ng dugo ng spirit pet ni Xia Xiaoyu na nagre-react ito ng malakas na kapangyarihan ng ibig sabihin ay malakas ang spirit pet ni Xia Xiaoyu. At sinabi na nga ni Teacher Jiang na si Xia Xiaoyu ang spirit pet niya ay may perfect quality mapupunta ka sa top class, at napahanga si Ye Chenxing kay Xia Xiaoyu na perfect quality ang kanyang spirit pet at nasa top class pa, at napasabi ang kanilang mga classmate na inaasahan nga talaga ang classmates natin ang lakas ng ating class monitor. At ang sunod naman na tinawag ni Teacher Jiang ay si Ye Chenxing na siya na naman ang susukitin ng antas kung saan siya mabibilang sa klase, at napasabi na nga si Joey kay Ye Chenxing na sa wakas ay yung turn na Ye Chenxing at maghanda ka na sa pagpwesto at pagdila sa aking sapatos ngunit hindi niya ito pinansin ng ating bida si Joey dahil puro lang ito kay abangan. Kaya nang nagkasalubong sila ni Xia Xiaoyu at Ye Chenxing sinabihan siya ni Xia Xiaoyu na good luck brother Ye Chenxing at nagpasalamat naman ang ating bida kay Xia Xiaoyu. At habang naglalakad na si Ye Chenxing ay naririnig niya na ang mga sinasabi ng kaklase niya na hindi ba't wala siyang spirit pet hindi ba't dapat siyang i-test para sa soul talent sa halip bakit siya patungo sa spirit machine saan naman siya ng hampas lupa na walang pinagmulan. At nagpatuloy lang ang ating bida sa paglalakad kahit naririnig niyang mga sinasabi ng mga kaklase niya sa kanya at dagdag pa nila na, anong klaseng soul talent ang mayroon ng isang tao na may pinsalang spiritual powers at pareho lang ang resulta kahit anong gawin niya. Mas mabuti pang mag-drop out na lang siya para hindi na siya mahirapan ang kanyang sarili.
At tinaas na nga ng kamay ng ating bida na tinatawag niya si 205 na lumabas na napasabi sila na totoo ba ang kanilang nakikita na isang gate contract ang nakikita ba nila? Kaya napasabi si Zhou Wei kay Ye Chenxing na talagang nakipag-ugnayan sa isang spirit pet. Tinanong niya ang sarili na paano nangyari iyon, pwede pala gumawa ng kontrata kahit na may pinsalang spiritual powers. Habang inaabangan nilang lumabas ang spirit pet ni Ye Chenxing na si 205 na sumigaw si 205 sa loob ng gate contract ng AO, at pinagpawisan si Zhou Wei nang marinig niya ang tewol ni 205 na hindi niya inaasahan na nakikipag-contract talaga na si Ye Chenxing sa spirit pet, na bumaba na nga si 205 sa kanilang harapan na after image na muna ang kanilang nakita dahil sobrang bilis ng paglabas ni 205 sa gate contract. Kaya naman na makikita nga natin ng buo na lumingon si 205 sa kanila na napakaangas ng kanyang paglabas nang tinawag siya ni Ye Chenxing. Nang makita na nga ito ng mga kaklase ni Ye Chenxing, wala itong masabi na sambit na lamang nila na isang husky. Kaya naman napagalpak sila ng tawa nang napagtanto na nila na isang husky nga talaga ang kanilang nakikita sa harapan na sambit nila na may husky siya na spirit pet. Pwedeng pala maging spirit pet ang isang walang silbing husky, at sabi ng isa na hindi ka ba natatakot na maging kaibigan ito ng kalaban sa halip na makikipaglaban, sigurado akong mapapaihi ito ng may kinakalaban na. Ngunit si Zhou Wei nang makita niya ito siya ay kinabahan at napasabi siya sa kanyang isip na iyan yung pinatay ng ironback niya. Paano ito naging spirit pet, at napamura siya na kung patuloy ito baka talaga akong kailangang kumain ng tae nang wala sa oras. Ngunit may naisip siyang ibang paraan. At ayun na nga, sinabihan niya na nga si Ye Chenxing na ginagawang spirit pet ang iyong husky, trip mo ba magpatawa sa amin dito? At habang si 205 ay namumula na ang kanyang mukha dahil may nakita na naman itong babae sa kanyang harapan na napakagandang dibdib na naman ang kanyang nakikita. Inaasahan mo bang lumaban ang husky mo? Anong gamit mo? Gusto mo bang yuyureka nito ang mga kasangkapan sa bahay? At natawa naman ang mga kaklase nila nang marinig nila ang sinabi ni Zhou Wei sa kanya na pangmamaliit kay Ye Chenxing. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida na sinabihan niya na si Zhou Wei kung pumasa siya sa pagsusulit sa anya plano ay live broadcast ang sarili niya ang pagkakain ng tae kapag dumating ang oras na iyon, at kailangan mong sabihin sa akin na okay. Kaya naman pinadingdigan niya ang sinabi niya na siya daw ang taong may salita, pero ang taya ko ay kung makakapasa ka sa final exams. Nasambit niya sa isip niya na kahit maging spirit master ka pa, isang stupid ka lang na may husky spirit pet, at nagtitiwala ka ba dito para pumasa sa combat ability test? Huwag kang magpatawa. At napapikit si Ye Chenxing nang umiti ito na sambit niya sa kanyang isip na ganoon pala yun ang test na ito ay naging final exams, at napatawa siya na gusto mo lang talaga maglaro sa mga salita mo ha, sige tingnan natin. At dagdag pa niya na kapag dumating ang oras na iyon ay tiyak na ikaw ay matatalo hanggang sa hindi ka na makakapagtalo pa, at sinabihan niya na ang kanyang teacher Jiang Lin na handa na ako sa pagsusulit. Kaya nang kinuhaan na ito ng dugo ni Teacher Jiang si 205 na si 205 naman ay kinilig ng kinonan ni Teacher Jiang ng dugo niya. She's napakalibog talaga ni 205, lahat na lang ng babae gusto nito basta maganda ang hinaharap na magkatulad talaga sila ng amo niya. Pagkatapos nga na kinonan si 205 ng dugo niya, nilagay naman agad ito ni Teacher Jiang sa machine. At bigla itong nagliwanag ito ng napakalakas tulad kay Xia Xiaoyu. Ngunit hindi pa ito nagtatapos dahil sobra pa itong lumiliwanag nang hindi na sila nakikita sa sobrang liwanag nito. Pagkatapos nga ng sobrang liwanag na nagulat sila kung bakit ganun ang nangyari na isang asong galalang ang spirit pet ng ating bida, bakit ganun ang reaksyon ng panukat na stone machine. Kaya naman nagulat rin si Teacher Jiang sa nangyari at nakikita sa machine. Habang tinitingnan niya ito, napasabi siya na ang Spirit Stone ay naglalabas ng napakaganda na enerhiya, at ang ibig sabihin ng Spirit Pet ni Ye Chenxing na si 205 ay napakalakas kung mag-evolve na ito, na inaakala ng mga estudyante niya na isang asong gala si 205, pero hindi pa ito ang buong lakas ni 205 dahil lalakas pa ito sa hinaharap dahil si 205 ang nakakaiba sa lahat ng spirit pet dahil sa panglabas nito.
At hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Teacher Jiang na sinabi na si Ye Chenxing at ang kanyang asong husky ay nakakuha ng perfect quality sa Spirit Stone na ang ibig sabihin ay mapupunta si Ye Chenxing sa top class dahil sa nakuhang grado niya sa Spirit Pet. At hindi na nga makapaniwala si Zhou Wei na kung paano nangyari ang isang asong malabog ay nakakuha ng napakataas na marka kaysa sa kanya na napakamahal-mahal pa para lang mabili niya ang spirit pet niya na Twin Blade Mantis para lang siya sana ang manggana sa kanilang klase ngunit nilampasan pa siya ni Ye Chenxing ng spirit pet niya na si 205 at nasabi niya na paano ang hampas lupa na si Ye Chenxing ay mas nangunguna pa sa kanya. At marami na nga sinasabi ang mga kaklase ni Ye Chenxing patungkol sa kanya dahil hindi sila makapaniwala kung si Ye Chenxing pa ba ang sa kanilang harapan na ang dami pa naman nilang sinasabi kanina sa kanya na mga hindi magaganda na inakala nilang ito hindi makakapasa dahil sa isang gala na spirit pet ni Ye Chenxing na si 205 at sambit nila ang spirit pet ni Ye Chenxing daw ay isang mutated ba na husky at ito pa ay nakakuha ng perfect quality at nalagay pa sa top class si Ye Chenxing. At hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida na tinanong niya si Zhou Wei na ano handa ka na bang kumain ng tae sa harap naming lahat at nang marinig ito ni Zhou Wei ay kinakagat niya ang galit nang narinig niya ang mga sinasabi ng ating bida sa kanya na pinapaalala sa kanya ang pastahan nila na kumain ng tae si Zhou Wei. At pinupuri ni Xia Xiaoyu si Ye Chenxing sa resulta at sinabi niya na alam ko na kaya mo yun at sinabihan niya rin si Xia Xiaoyu na syempre na pinagmamayabang pa niya na sino ba naman ako at tumawa siya nang matapos niya sabihin iyon na habang si Zhou Wei ay hiyang-hiya sa sarili na hindi niya matanggap ang nangyari at naiinis pa siya nang makita niya ang dalawa nag-uusap muli ng masaya, at lumipas ang oras, na makikita nga natin ay tapos na sila sa pagsusulit nila na sinabihan sila ng kanilang teacher Jiang tapos na ang kanilang unang yugto ng pagsusulit at dagdag pa niya na ang praktikal na pagsusuri ay gaganapin bukas sa Demon Spirit Forest. Demon Spirit Forest. Kaya nang marinig nila ang Demon Spirit Forest ay ang dami na nilang sinasabi na kinakabahan na sila sa sinabi ng kanilang teacher Jiang nila na sambit nila na hindi ba't sobrang delikado sa lugar na iyon at napatanong sila kung ano ang ginagawa ng paaralan bakit ginawa nila ito sa atin. Ang Demon Spirit Forest ay puno ng panganib maaaring lumitaw doon ang mga evil spirits na may grado na EOD at sinabi muli ni Teacher Jiang na kahit nasubukan ng paaralan na sisiguruhin nila na ligtas silang mga estudyante at wala namang kasiguraduhan kaya't sana ay handa kayong harapin ang anumang maaaring mangyari. At nang marinig ito ni Zhou Wei ang Demon Spirit Forest ay may naisip siya, at ayon na nga habang tiningnan niya si Ye Chenxing nang may binabalak sa Demon Spirit Forest pag napunta na sila doon. At napangiti na nga siya nang maisip niya na habang tinitingnan niya si Ye Chenxing na mababang uri na sinasabi niya sa sarili na iyon ang perpektong lugar para malutas ang problema niya na mabura ang ating bida sa kanyang buhay na balak niyang papatayin si Ye Chenxing sa lugar ng Demon Spirit Forest dahil iyon lang ang tamang lugar para hindi mahalata at malaman ng iba ang kanyang binabalak na paghihiganti nang napahiya siya sa araw na ito dahil kinakalaban na siya ng ating bida. At ayon na nga pinalabas na sila dahil tapos na ang kanilang pagsusulit, na makikita nga natin ang ating bida na naglalakad na parang walang problema habang iniisip niya ang sinabi ni Teacher Jiang na Demon Spirit Forest ang praktikal na pagsusulit ay sa Demon Spirit Forest at mukhang kailangan niyang maging maayos at ang paghahanda na pumunta doon. Habang ang daming iniisip ng ating wika tungkol sa Demon Spirit Forest ay may tumawag sa kanyang pangalan na tinatawag siya na Brother Ye Chenxing, at tinawag naman niya ito nang makilala niya na Sutila. At dagdag pa niya na tinatanong niya si Sutila kung nag-aaral pa rin pala sa paaralang nila Ye Chenxing at sumagot naman si Sutila na oo pareho tayong year pero at nasa class isa siya. At sinabi ni Ye Chenxing sa ganung kaso hindi ba dapat na sa mga kilalang paaralan si Sutila at sinabi ni Sutila nang may ngiti na sa pamilya niya daw ay hindi nagkukulang sa yaman kaya pare-pareho lang kahit saan siya mag-aral nandito siya dahil kasi malapit lang sa kanila ang bahay na hindi na siya mahirapan bumabiyahe, at napatawa ang ating bida sa kanyang isip na tigilan mo na ang pagsasabi ng mga bagay ng ganyan. At may tinanong si Sutila kay Ye Chenxing na ano ang naging resulta ng pagsusulit kanina ni Ye Chenxing sa kanilang klase.
Sinabi ni Ye Chengxing kay Sutila na nakapasok lang siya sa top class at tinanong niya si Sutila kung ano din ang kanyang resulta sa kanilang ginawang exam, at tumawa lang si Sutila habang sinasabi niya na siya rin ay napunta rin sa top class, at dagdag pa niya na Chengxing parang magiging classmate sila sa lalong madaling panahon. At sinabihan niya na si Ye Chengxing na mag-celebrate sila dahil napunta sila sa top class, at nagdalawang isip ang ating bida sa sinabi ni Sutila sa kanya na sambit niya sa isip na parang hindi niya kayang magbayad kahit saan ka man mag-celebrate at hindi masabi ng maayos ng ating bida ang kanyang sasabihin kay Sutila na tungkol doon ako ay, at napansin naman ito ng ating kaibigan na si Sutila na nagdadalawang isip si Ye Chengxing sa sinabi niya sa isip na oo nga pala hindi ko yata kayang mag-splurge ng ganoon-ganoon lang si Ye Chengxing, at bigla niya itong hinawakan ang kamay ni Ye Chengxing. Sinabi niya na ano bang iniisip mo, halika na, siya na daw ang bahala sa lahat ng gastusin at ang importante magsaya ka lang ngayon araw dahil napunta tayo sa top class. Pagkatapos nga niyang sinabi iyon ay makikita natin ang isang lugar na tinatawag na Imperial Club na may kutsing dumating, at ang dumating pala ay sila ni Ye Chengxing at Sutila na wika ni Sutila kay Ye Chengxing na halika ipapakita ko ang buong lugar na ito sa iyo dahil dito tayo magsaya, at dagdag pa ni Sutila na ito ay isang club sa Jiangnan City na panguna ay karamihan ng tao kahit may pera hindi kayang pumasok dito. At pagkatapos nga nilang pumasok sa loob ay sumigaw si Sutila sa attendant na sinasabi niya bigyan sila ng isang napakagandang best room sa lugar na ito para sa kanila dahil may mahalagang panauhin siya na kasama. At nandito rin si Zhou Wei na may tila siyang napansin na parang nakikita niya si Ye Chengxing sa lugar na ito at nang napagtanto niya na ito'y ating bida na pasambit siya sa kanyang isip na si Ye Chengxing at anong ginawa ng isang probinsya nung naghahanap ng pinakamagandang kwarto dito. At nilapitan niya si Ye Chengxing para sabihan na oy nagtataka ako kung sino yun, ikaw lang pala. At dagdag pa niya na sinabi niya kay Ye Chengxing kaya niya bang bayaran ang lugar na ito na katulad mong hampas lupa. Ye Chengxing, huwag mo naman sasabihing sekretong pumasok ka rito. Hindi ba't magkakaproblema ka kapag nalaman ng iba, pero kung ngayon ka bumagsak at mag-grovel sa harap ko baka isipin kong tulungan ka pa sa huli dahil classmates parent tayo diba? At tinanong ni Sutila si Ye Chengxing kung sino itong hayop na ito na ang daming sinasabi na nagmamadali tayong pumunta sa loob ng ating room, kaya naman nang marinig ito ni Zhou Wei binigay niya ang atensyon niya kay Sutila dahil siya naman ang pinarakinggan imbis si Ye Chengxing at nagpakilala siya kay Sutila na siya daw si Zhou Wei at sino ka at dagdag pa niya na ikaw probinsya nung walang hiya hinihingi mo pa ang pinakamagandang kwarto na kahit ako hindi ko kayang makuha. Alam ng mga tao na ang pumupunta sa Imperial Club na ito ang pinakamagandang kwarto ay hindi basta-basta na lang makuha katulad mong kasama na si Ye Chengxing. Nang marinig ito ni Sutila ang mga sinasabi nito sa kanila na sinabi niya kay Zhou Wei kaya ang ibig sabihin, tinanong niya si Zhou Wei kung hindi ba siya qualified para sa pinakamagandang kwarto sa lugar na ito. At pagkatapos tinanong niya ang attendant kung may karapatan na ba siyang pumasok sa pinakamagandang kwarto. At sumang-ayon naman ang attendant sa sinabi niya na yes naman yang Master Su at nagpasalamat naman agad si Sutila sa attendant. Napatanong si Joey yang Master Su ang ibig sabihin ikaw ang anak ng mercenary city lord na si Sutila. At sinabihan niya si Joey ang pangalan mo di ba tunay nga na ang iyong pamilya ay isa sa mga pinakamahusay sa Jiangnan City ngunit para sa kanya ay walang kwenta ang kanilang pamilya sa kanyang paningin dahil isa lamang sila sa kanyang paningin na basura, at ang ating bida ay kanyang brother Ye Chengxing kaya't mas mabuti na maging magalang ka sa susunod kung hindi huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo at namangha naman ang ating bida sa kanyang mga narinig kay Sutila dahil gumaan ng kanyang pakiramdam nang marinig niya ang mga sinasabi ni Sutila kay Joey. Habang si Joey ay napakagat na lamang siya sa kanyang ngipin sa galit at tinatanong niya kung paano naging konektado si Ye Chengxing kay Sutila hindi lang iyon mukhang magkalapit pa sila, at sinabi na ni Sutila sige isama ang taong may pangalang Joey sa Imperial Club Blacklist hindi na siya pwedeng pumasok sa Imperial Club magpakailanman at nabigla naman si Joey nang marinig niya ang sinabi ni Sutila patungkol sa kanya.
na sinasabihan niya ito na ano bang karapatan ni Sutila para gawin niya sa kanya ang bagay na sinabi niya. Hindi ibig sabihin na dahil anak ka ng mercenary city lord pwede ka nang gawin ang gusto mo dito. Kaya naman sinabihan ito ni Sutila na talagang isa ka talagang hayop, alam mo na nga na ang pinakamagandang kwarto ay hindi para sa kahit sino lang na katulad mo na hindi pwede mangyaring makapasok man lang doon. At dagdag pa ni Sutila na hindi mo ba naiintindihan kung bakit may karapatan akong pumasok doon at patalsikan ka ng walang problema. Kaya nang marinig ito ni Joey ni Sutila napasabi siya na huwag mong sabihin na, at hindi na nga natuloy ang kanyang sasabihin dahil sinabi na ni Sutila na mukhang unti-unti nang naiintindihan ng utak mong hanggal ka. At sinabi na nga ni Sutila na tama nga ang iyong iniisip dahil ako na ang nagmamay-ari ng Imperial Club na ito, at napatahimik naman si Joey nang matapos niyang marinig na si Sutila ang may nag-aari ng tinatayuan nilang Imperial Club na ang isang katulad ni Joey ay nahihirapan na makapasok sa lugar na ito pero siya na pala ang nagmay-aari nito. At binulungan niya si Joey na hindi siya welcome sa lugar ng kanyang pagmamay-ari ng Imperial Club at dagdag pa niya na sinabi niya kay Joey na kaya lumabas ka na at magwala ka doon at nang marinig ito ni Joey ay pinigilan niya lang ang galit at kakahiya na ginawa niya na naman na araw ito pag nakikita niya si Ye Chenxing dahil lagi na lang siyang napapahiya na dapat ay si Ye Chenxing ang napapahiya ngunit bumaliktad ang mga nangyari dahil siya na ang napapahiya sa sarili dahil siya naman ang nagsimula ng panghihiya kay Ye Chenxing. At pagkatapos nga niya sabihin iyon ni Sutila kay Joey tinitik niya ang kanyang kamay nang ibig sabihin ay pinapaalis na niya sila Joey at inuutusan niya rin ang kanyang alagad na palayasin na sa kanyang harapan sila ni Joey na sinasabihan na sila Joey na ang bantay ni Sutila na mangyaring umalis na sila ni Joey sa lugar na ito. Kaya naman napasabi sa isip si Joey na ang sabi sa kanya ng kanyang ama dati na ang boss ng Imperial Club ay napapalibutan ng misteryo at sinabihan siyang huwag niyang gawing painitan ng ulo ng may-ari ng Imperial Club na tinatayuan nila at dagdag pa niya na sino nga ba ang makakapagpantay ng siya pala ang boss ng Imperial Club at ang anak ng mercenary city lord na si Sutila. Kaya tinatanong ni Ye Chenxing si Sutila na kaya pala siya ang boss ng Imperial Club. Wika ni Sutila kay Ye Chenxing na kinuha ko lang ang negosyo ng ayaw na ng aking ama. Kaya naglakas loob pa rin si Joey na sumigaw na sinasabihan niya si Ye Chenxing na kayang protektahan siya ni Young Master Sutila sa ngayon pero sabi niya ulit na hindi kanya magagabayan ng habang buhay kaya mag-ingat ka alang sa sarili mo. At sinabi niya na sige aalis na kami habang iniisip niya si Ye Chenxing huwag mo nang isipin na ligtas ka dahil may mataas na pamilya ka na kumakampi sa'yo dahil sa Demon Spirit Forest ay doon nakita ililibing ng patay, at sinasabihan na nga si Ye Chenxing ni Sutila na huwag mo payagan na sirain ang iyong mood halika na at mag-relax tayo sa napakagandang best room namin na magsasaya tayo sa ating tagumpay. Kinabukasan sa pinto ng Demon Spirit Forest na magsisimula na sila ni Ye Chenxing sa kanilang pangalawang exam, at may sumigaw na sa unahan na sinasabi nito sa mga estudyante ang praktikal na pagsusulit ay gaganapin sa Demon Spirit Forest na ito at sa paligid nito karamihan ay may F-grade na evil spirits gayunpaman mayroong ilang E-grade na evil spirits na naglalakad din kaya dapat kayong laging handa at huwag magpanik. At dagdag pa ng guro na ngunit kapag pumasok ka ng mas malalim sa kagubatan ang dami ng E-grade na evil spirits ay tataas ng mabilis at maaari ka pang makatagpo ng evil spirits na mas mataas pa sa E-grade dahil sa mataas na panganib ng Demon Spirit Forest inirerekomenda namin na manatili kayo sa mga gilid nito sa abot ng inyong makakaya. Para sa kaligtasan ng lahat nangangakong protektahan kayo mula sa likod ang Iron Blood Mercenary Group para samahan kayo. Gayunpaman hindi ibig sabihin nito ay pwede na kayong magpakalasing dahil kapag kinailangan ng kumilos ang isang mercenary ibig sabihin ay nabigo na kayo sa pagsusulit. At sabi na nga ng mga kaklase nila ni Ye Chenxing na ang Iron Blood Mercenary ang nangungunang grupong mercenary sa Jiangnan City hindi ko inaasahan na handa silang magbigay ng protection sa atin. At sinabi ni Ye Chenxing kay Sutila na hindi ba't iyon ay ang mercenary group ni Kui Wu. At sumang-ayon naman si Ye Chenxing sa sinabi niya na oo at mataas pa ang kanyang ranggo.
Kaya sinabihan niya si Ye Chengxing na pero hindi mo kailangang masyadong mag-alala si Ye Chengxing dahil maaaring ito'y pagtatambalang pantao lang at hindi ko sa palagay na maglalakas loob silang saktan ang mga estudyante at sumang-ayon lang naman si Ye Chengxing sa mga sinabi niya sa kanya, at napasabi siya na kung totoong maglakas loob silang abusuhin ang pagsusulit na ito para sa akin hindi ako magiging tahimik at walang gawin, at sinabi na ng kanilang guro na ang iyong tungkulin ay kunin ang isang inner pill ng F-grade evil spirit. Siyempre kung sapat ang iyong lakas at makakuha ka ng inner pill ng E-grade mas mabuti iyon. Ang tagal ng pagsusulit ay 3 araw at pagkatapos ng 3 araw ay magkakatipon tayo ulit dito kung hindi ka bumalik dito pagkatapos ng 3 araw mabibigo ka at sinabi niya na ang ikalawang pagsusulit ay sisimulan na ngayon at pinapalanggan niya ang lahat ng estudyante ay may pag-asa na tagumpay para sa lahat. At habang sila ni Ye Chengxing ay nakapasok na sa Demon Spirit Forest tinatanong niya si Sutila tunay bang ang iyong spirit pet ay isang kirin. Kaya naman pinaliwanag ni Sutila ang kanyang spirit pet na sabi niya kay Ye Chengxing na hindi ba't gwapo si Dabay siya ay isang subspecies ng kirin na napaka hindi ka panipaniwala. At uri ng spirit pet ni Sutila ay Ice Kirin subspecies type mutated frost type appraisal 4 na star level F9 skills frost ground at ang malamig na chi ay nape apasa sa lupa at sa 10 metro sa paligid mo ay magiging parang snowfield may tsansa na magyelo ang iyong kalaban freezing osmundas pinadidikit ang malamig sa icicles na nagdudulot ng malaking pinsala sa kalaban at ang kahinaan uri ng apoy kondisyon sa pagsulong isa inner peel ng isang evil spirit na may frost type maaaring umangat hanggang sa E-grade kung pinagsama ito sa cold expelling flower landas ng ebolusyon may tsansa na maging ice kirin sa pamamagitan ng pagkuha ng wisp dragon breath. At sumang-ayon si Ye Chengxing na napakaganda ng kanyang spirit pet na ang lakas din ng dating at bumagay din ang pangalan na ibinigay ni Sutila sa kanyang spirit niya na si Dabay, at tinanggap naman ito ni Sutila na pangbabulan niya sa kanyang spirit pet ni si Dabay na sinabihan niya rin si Ye Chengxing na ang kanya din ay napakaangas na bumagay din sa pangalan na 205 kaso nga lang naiiba talaga si 205 dahil mahilig sa mga magagandang babae na hinaharap. At tingnan niyo ang mga mata ni 205 ay napakaganda at ay tugma talaga sa pangalan niya habang tinuturo niya si 205 na si Xia Xiaoyu ay nagtataka ano ang pinagsasabi ng dalawa na nagbubulahan sa kanilang spirit pet at may napapansin din siya sa unahan na kakaiba na isang bulaklak na parang nag-aapoy. Kaya nang makilala niya ito napasigaw siya sa saya nang makakita siya na tinatawag niya itong habang sinasabi niya sa dalawa na tingnan niyo ang scorching earth flower. Ang scorching earth flower ay lumalaki sa lupa ngunit ang mga ugat nito ay umaabot sa malalim na lava sa ilalim ng lupa na naglalaman ito ng malaking dami ng enerhiyang apoy. At sinabi ni Xia Xiaoyu sa kanila na ang scorching earth flower ay karaniwang mahirap hanapin at swerte sila nang makakita sila nito dito. At dagdag pa niya na ang kanyang ama ay naghahanap ng tagapag-alaga ng spirit pet at sinabi niya na ang scorching earth flower ay kailangan para ma-promote si Wowo sa grade E at sinabi na nga ni Sutila sa kanila ni Ye Chengxing at Xiaoyu na sige Terra na pwede nating anihin ang buong halaman na ito, at sumigaw ang ating bida kay Sutila na huwag gumalaw at huwag galawin ang scorching earth flower. At ipinaliwanag na nga ni Ye Chengxing kay Sutila na ang kanilang mga ugat ay umaabot ng malalim sa ilalim ng lupa kaya imposible kunin ng buong halaman ang scorching earth flower na ito kung gagamitin mo ang puwersang dahas para kunin ito masasayang ang buong halaman kaya't ang tamang paraan ng pagkuha ay ang pag-ani ng mga bulaklak nito upang pagkatapos ng ilang taon ito ay muling mabubunga. At sinabihan ni Sutila si Ye Chengxing na magaling at hindi niya inakala na matalino ang ating bida, at nagsalita si Xia Xiaoyu na si Brother Chengxing ay mas lalong nagiging kamangha-mangha. Sinabi na muli ni Sutila na habang kukunin na niya wika niya na kaya kailangan ko lang pala kunin ang mga bulaklak nito tama. Nang tangkang kunin ni Sutila ang mga dahon ng scorching earth flower, ay may paparating sa kanya na kakaiba na may umatake sa kanila na iba na sinasabihan si Sutila na tingnan mo ang nasa taas mo. At nabigla naman si Sutila nang makita niya ito.
at hinayla agad ito ng ating bida si Sutila sa kanyang damit na habang ang spirit pet ni Sutila na si Dabay ay mabilis niya itong sinangga ng yelo para samantalang mapigilan ito habang tumatakbo pa sila ni Ye Chenxing, at ang umatake pala sa kanila ay isang evil spirit na uri ng evil spirit Scorching Earth Servant type ni Two Fire. Appraisal 3 star level F0 skills Explosive Gun Fire Blade. Weakness Water type Divine Fire type. Advancement conditions not specified, kaya nang makita ito ng ating bida sinabi niya ito sa kanila na ito ay isang Scorching Earth Servant gusto nilang kumain ng mga bulaklak kaya palaging naroroon kapag mayroon ito. At sinubukan ito ni Xia Xiaoyu na inatake niya ito na inuutosan niya ang kanyang spirit pit na si Wu Wu na gamitin niya ang kanyang flame strike na patonggo na ito nga sa evil spirit na Scorching Earth Servant, at pinigilan lang naman ito ng evil spirit na Scorching Earth Servant ang atake ng spirit pet ni Xia Xiaoyu na si Wu Wu na madali niya lang itong binura. Kaya naman nang magawa niya iyon ay sinundan ito ng spirit pet ni Sutila na si Dabay na ginamit niya ang frost ground na naghilo ang mga binti nito na hindi ito makagalaw ng bahagya. Kaya naman hindi na nagdalawang isip si Sutila na inutusan niya si Dabay na ito ay nahuli na ng iyong frost ground ngayon ang iyong pagkakataon na gamitin ang freezing osmundos upang tapusin ito. Kaya naman naghanda na si Dabay na gumamit ng kanyang skill na inatake niya na nga ito sa evil spirit na Scorching Earth Servant, na makikita nga natin patungo na ito sa Scorching Earth Servant na nabigla siya nang makita niya ito na malapit ng tumama sa kanya, at nang makalapit ang atake ng spirit pet ni Sutila na si Dabay na ang freezing osmundos ay nadodge lang ito sa shield ng evil spirit na Scorching Earth Servant nang makalapit nito sa kanya nang walang kahirap-hirap. At ginamit ito ng pagkakataon nila ni Ye Chenxing at 205 na inatake niya ito dahil ito'y abala pa sa atake na freezing osmundos ni Dabay na tinamon nga ito nila Ye Chenxing ng buo sa mukha, at sinabi ng ating bida na ano ngayon ang atake ng ni 205 na Nether Fire Strike ay hindi mo naiwasan, ngunit ang evil spirit na Scorching Earth Servant ay hindi lang umimik sa atake ni 205 na Nether Fire Strike na nag-apoy pa ang kanyang pagmumukha. Kaya naman nagwala na ang evil spirit na Scorching Earth Servant nang tinamo niya ang atake ni 205 sa pagmumukha niya na Nether Fire Strike na nagpapagalit sa kanya ng lubusan na nagwawala na siya ng aura dahil siya ay pinagtutulungan nila ng ating bida, na napasabi ang ating bida ang pinakamasakit na pakiramdam pagkatapos tamaan ng Nether Fire Strike ay ang pag-iinit ng iyong kaluluwa. At pagkatapos nga nila ng paglalaban ay natalo na nila ang Scorching Earth Servant na makikita natin na nabubure na ito at malapit nang mawala sa hangin at habang si Ye Chenxing ay may inabot na Soul Pearl na patungo na sa kanya habang tinatawag siya ni Sutila na namangha siya kay Ye Chenxing na natalo na nila ang evil spirit na Scorching Earth Servant. At tinanong ni Xia Xiaoyu si Ye Chenxing ang Scorching Earth Flower ay may nangyari at sinasabi niya kay Ye Chenxing ang Scorching Earth Flower ay nasira na, at sinabi ni Ye Chenxing kay Xia Xiaoyu na apektuhan kasi at nadamay ito sa pagkalaban nila Scorching Earth Servant dahil dyan nasira na ang Scorching Earth Flower. At dagdag pa ni Ye Chenxing na nang walang suporta mula sa malusog na mga sanga at dahon ng enerhiya sa mga petals ng naglalagablab na bulaklak ng Earth ay magsisimulang magtaguyod at ito ay maaaring pigilan lamang kung may isang storage vessel na makakapigil ng pagtulo ng enerhiya. Tinanong ni Xia Xiaoyu si Ye Chenxing kung ano ang dapat nilang gagawin nila ngayon dahil mahirap itong hanapin. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na sa ganitong kaso maaari nilang gamitin ito ngayon. At nakisali si Sutila sa kanilang problema na sabi niya sa kanila na habang napawaw siya wika niya kay Ye Chenxing na hindi ba mas matigas ang inner peel kaysa sa bato ngunit hindi nila pinansin si Sutila na sinabi ni Ye Chenxing na ibigay muna ni Xia Xiaoyu sa kanya ang dahon. At pagkatapos ay nag-isip siya na alala niya ang ginawa ng simulator system kay 205 baka daw gagana din ang gagawin niya ngayon at sabi niya na ang pagsulong ni 205 ay ginanap rin ng ganito.
At nagtataka ang dalawa kung ano ang gagawin ni Ye Chenxing sa dahon at tinanong ni Xia Xiaoyu na Brother Chenxing na kailan ka nag-aral mag-alaga ng spirit pets at sabi rin ni Sutila na Chenxing huwag mong sabihin sa akin na isa kang nag-aalaga rin at sumagot lang si Ye Chenxing na hindi naman pero may alam siya kung paano ito gumagana. At pinakita na nga niya ang kanyang ginawa na naging tae na ang Scorching Earth Flower dahil sa ginawa ng ating bida na sila ni Sutila ay nagtataka kung ano ang ginawa ni Ye Chenxing bakit naging makhang tae na ang Scorching Earth Flower na sinasabihan na sila ni Ye Chenxing na ito na daw at hayaan nila na si Wowo ang lumunok nito at dagdag pa niya na mukhang medyo kadiri pero sobrang epektibo. At kinumbinsi ni Xia Xiaoyu si Wowo na ito na ang pagkakataon mo nang mag-evolution at hindi pa kailanman nagsinungaling si Brother Chenxing sa atin na makikita nga natin si Wowo na di kayang kainin ang ginawa ni Ye Chenxing na Scorching Earth Flower na mukhang tae na tila hindi niya kakainin ang ginawa ni Ye Chenxing dahil ito'y nakakasuka kung kakainin niya ito. At sinabi ni Sutila kay Ye Chenxing na ang kanyang si Dabay ay isang subspecies na kirin at dahil sa kanyang kakaibang uri maraming eksperto na konsultado ko ang hindi alam kung ano ang kailangan para sa kanyang pagsulong. Tinanong niya kung maari niya ba siyang tulungan na makita kung ano ang kailangan ni Dabay sinagot siya ng ating bida na walang problema ang mga materyales na kailangan para sa pagsulong ay dapat na makikita din dito sa Demon Spirit Forest. At dagdag pa niya na pero bago yun may mahalagang kailangan akong gawin kung maa-activate ang Rosefinch lineage ni Wowo tataas ang kanyang kapangyarihan ng ilang beses. Na sinasabihan niya na si Wowo kung handa na ba siya at inulit niya itong tinanong dahil tila ayaw ni Wowo na kainin ang ginawa niya sa Scorching na tinanong niya ulit kung handa na ba siya, at sabi niya na habang ngumiti siya na muling magsimula mula sa pagkabuhay sa Longgamu. At wala na nga lang nagawa si Wowo dahil para din naman sa kanya ang ibinigay ng ating bida sa kanya na nilunok niya ito kahit nandidiri siyang kainin ito. Nang nagawa niya itong malunok ay may naramdaman na siya sa kanyang katawan nang kinain na niya ang Scorching Earth Flower na mukhang tae na ginawa ng ating bida. At lumipad na nga siya ng mataas dahil sa sakit niyang nararamdaman niya nang kinain niya ang Scorching Earth na habang sumigaw siya. At inutusan ni Ye Chenxing si Sutila na gamitin niyo na ang Frost Barrier dahil madadami sila sa pagkahulog ni Wowo sa lupa, at napasabi na nga si Sutila na tingnan niyo si Wowo ay naging itlog na. At sinabihan siya ng ating bida na ang kanyang pagbabalik ng pagkabuhay ay nagsisimula na. At pagkatapos nga ay sumabog na ito dahil lalabas na muli si Wowo sa pagsilang. At sinabi na ng ating bida na nagtagumpay sila at napahanga nga si Sutila sa kanyang nakikita. Dahil si Wowo ay umangat na makikita natin na ito'y nag-iba na dahil sa nilalabas nito na aura ay napakalakas na kaysa kanina. Na tinatawag na itong spirit pet uri ng Divine Firefinch na naging phoenix subspecies at ang appraisal ay nasa 6.5 star at ang antas na sa E5 at ang kakayahan ay Sky Burning Plumes Flaming/Fire Immunity hindi apektado ng anumang pinsalang fire type at ang kahinaan ay Divine Water types. At napasabi si Xia Xiaoyu kay Ye Chenxing na Brother Chenxing na maraming salamat at sinabi lang ni Ye Chenxing na anong meron para magpasalamat siya sa kanya. At nagtanong din si Sutila kay Ye Chenxing na sobrang galing talaga ng ating bida at maari mo bang tulungan niya siya at tingnan si Dabay ngayon. At habang tiningnan ito ni Ye Chenxing si Dabay sabi niya na si Dabay ay isang kirin subspecies kaya may mataas na tsansang maging isang tunay na kirin. Subalit medyo mahirap at sinabi lang ni Sutila na hindi yun mahalaga ano ang kailangan natin para matulungan siyang maging kirin at magiging itlog rin ba siya. At sinabi muli ni Ye Chenxing kay Sutila na dahil ang kirin ay may dugo ng mga dragon kailangan nilang bigyan si Dabay ng Dragon's Breath para siya'y maka-evolve. At napatanong si Sutila na Dragon's Breath. At sumang-ayon si Ye Chenxing na oo ngunit sinabi niya na pero ang mga dragon ay sobrang bihirang makita kahit saan. At pagkatapos nga sinabi iyon ng ating bida kay Sutila na nailipat na tayo sa ibang lugar naglalakbay sila ng ikalawang araw at tinatawag ang kanilang nilakbayan na Demon Spirit Forest Snow Peak Mountain. At nagsalita si Xia Xiaoyu na sobrang lamig hindi niya alam na may bundok sa Demon Spirit Forest na ganito.
At sinabi ni Ye Changqing sa kanya na ang pagbabago ng klima ay siguro dahil maraming frost-type na evil spirits dito sa paligid. At nagpasalamat si Sutila sa ating bida na sinasabihan siya na walang anuman dahil pumayag na akong tulungan si Dabay sa kanyang pagsulong, hindi siya magsisinungaling sa kanyang pangako. At wika ulit ni Sutila na Brother Ye Changqing na ang daming mong alam pag nakilala mo ang isang spirit pets at nagtagumpay ka pa sa pagpapabago ng isang rose finch, mas mahusay ka pa kaysa sa mga tinatawag na nurturing experts. At dagdag pa niya bakit si Ye Changqing ay mahirap. At nagtaka naman ang ating bida sa kanyang sinabi na hindi niya agad naintindihan kung ano ang pinagsasabi ni Sutila sa kanya. At sinabi niya na kung anong kinalaman ng pag-aalaga ng spirit pet sa pagiging mahirap niya, at nahiya naman sila ni Sutila sa sinabi ng ating bida sa kanila na dahilan. At ipinaliwanag na nga ni Sutila kay Ye Changqing kung bakit kung magiging nurturer daw ang ating bida maraming tao ang maghahanap sa kanya lalo na't magaling pa siya sa spirit pit na mag-evolve ng madali. Ang mga spirit masters ay handang gumastos para makahanap ng nurturer na magpapabago ng kanilang spirit pets, kaya't ang isang spirit pet nurturer ay ang pinakahinahanap-hanap sa lahat ng propesyon ng mga tao dahil sila ay puno ng kaalaman. Dagdag pa ni Xia Xiaoyu kay Ye Changqing na tama si Sutila sa sinabi niya at wika niya kay Ye Changqing na Brother Changqing, kahit ang mga malalakas na spirit masters ay hindi tatapak ng landas ng isang nurturer. Kaya nang marinig niya ang mga sinasabi nila na sinabi niya sa kanila na oo nga no, bakit nga ba hindi niya agad naisip ang maging nurturer noon, at hindi nga makapaniwala sila ni Sutila at Xia Xiaoyu na ngayon pa niya naisipan ang sinabi niya. At habang sila ay nag-uusap, ay biglang may naramdaman ng ating bida sa paligid, dahil ang tahimik ng lugar ni tinatayuan nila. At sinabi niya sa kanila na mga kasama, matagal na tayong nasa Snow Peak Mountain pero wala pa silang na-encounter na kahit isang evil spirit. At sinabihan niya ang spirit pet ni Xia Xiaoyu na si Wowo Samuka ka ng apoy sa direksyon na iyon. At sinunod niya naman ang utos ng ating bida sa kanya ang nasa unahan nila, at ito'y sumabog nga ng Omabot na ito. At mayroon nga tinamaan na isang evil spirit sa atake ni Wowo na nag-apoy pa ang katawan nito at nasasaktan pa ito sa tama ng kanyang tinamona sa kanya apoy. At napasabi nga sila ni Sutila at Xia Xiaoyu na isang snow wolf habang ang ating bida ay tumingin sa ibang lugar. At sinabi niya na napalibutan na sila ng evil spirit na tinatawag na snow wolf. At nanlilisik nga sa galit ang kanilang leader na snow wolf dahil sinaktan nila ang kanyang alagad. Na makikita nga natin na pinapalibutan na sila na napakaraming snow wolf. At dito mo na matatapos ang ating recap, kaya abangan nyo muli ang ating upload sa next episode nito. Kung gusto nyo pang manood, huwag kalimutan na, baka naman. Alright!